Pakwok tayo ha. Pakwok ha. Okay, good morning mga boss. Naka-grounding tayo pero kailangan natin to dahil lalabas tayo ng supero. Hindi natin familiar yung lupa. Oh, shout out! Sandugo! Sandugo! O yan, Sandugo. Baka naman. Isang magandang araw, mga boss amo. Marahil ay nagtataka kayo kung paano namin ginagawa ang pakwok. Kapag ready na ang aking sarili at ready na ang mga dog keepers, ay inihahanda na namin ang tali. Ang unang nilalagyan ng tali ay ang mga asong malapit sa akin. Mabibilang lang ang mga barakong madaling lumapit sa akin. Andyan si Kim, andyan si Lakan, at si Pyongyang. At ang iba ay kailangan mo nang hanapin dahil nakikipaglaro ito kapag alam nilang lalagyan na sila ng leash. Kagaya nitong si Star-Lord na hindi kayang isang tao lang o isang dog keeper lang ang maglalagay ng leash. Kailangan dalawa para siya ay ma-corner at malagyan ng leash. Kapag kumpleto na ang mga aso na isasama ko sa packwalk, ay kailangan ding kumpleto na ang aking sarili. Kailangan silang sumunod sa akin, kagaya ng paglabas namin sa gate na ito. Kailangan ako ang una at sila lang ang pumapangalawa. Okay mga boss, so nandito ngayon si Star-Lord, Pyongyang, Lakan, Antonio, John Wick, Russia, Kim, Lapu-Lapu, and of course si Alamid na naka-off leash. Magpapakwalk tayo pero bago natin gawin yan, kailangan ko munang makuha yung state of calmness para hindi sila mahirap ipakwalk. Okay, state of calmness ang kailangan para hindi sila hindi sila mambatak. State of calmness ang kailangan para hindi sila mambatak. Siguro kapag iba ang nakarinig dito, ay sasabihin na ako ay baliw. Ngunit dahil sa tagal na namin itong ginagawa, ang kabaliwan kong ito'y, ako'y naniniwala na talagang kailangang kalmado ka sa bawat galaw dahil ang aso ay nakikinig lang sa kalmadong amo. Marahil ay nagtataka rin kayo paano namin napagsama-sama ang ganito karaming aso sa isang packwalk. Okay. Hindi yan nagsimula sa ganito karami agad. Nagsimula yan sa isang aso na inilalakad ko hanggang sa maging 2, hanggang sa maging 3, hanggang sa maging 8. Yung unang mga packwalk namin ay kaya ko pa ng 12, 15 na aso ng sabay-sabay. Ngunit ngayon ay hindi na. Kasi sobrang lalaki na nila. Go. At ngayon nga ay meron na akong off-leash na aso. Itong si Alamid. Siya ang sinanay ko talaga para sa ganitong task. Ang naka-off-leash pero hindi mangangagat. Teka lang. Para may masakit sa paa ko. Hindi pa nga lang nangangalahati ang packwalk ay bigla nang sumakit ang kanang hinlalaki ko. Mga ilang linggo na rin kasi ako naka-grounding sa loob ng supero. Kaya parang nanibago ang paa ko sa sandals. Gusto yata nakapaa. Takay na sakit yan sa paa. Ilaga mo lang yung bato. Paano ko may ilaga? Nakapakwalk ako. Gaganon ako. Hey. Napansin nyo ba ang pagbabago ng energy ng pack nung ako ay naging masaya? Yan ang impact kapag hindi ako kalmado. Lahat sila ay nagiging excited. Pero sa puntong ito ay bakit nga ba hindi ko itry na mag-grounding sa labas ng supero? Baka sakaling makatulong din ito sa pack. At hinubad ko na nga ang aking sandugo. Ngunit sandugo, huwag kayong magtatampo. Kayo pa rin ang the best sandals para sa akin. Tignan natin. Pag hindi masakit, so go. Tuwing ako ay nagpapakwalk ay hindi lang ako at ang cameraman. Makikita nyo lagi sa likod ko ay ang aking 2 dog keepers. Kapag nagpapakwalk ka kasi ng ganito kalalaking aso at ganito katatapang na aso, ay hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan talaga ng backup dahil mahirap na. Baka matsambahan. Alamid! Okay mga boss, so even ako nagpaa na. Kasi masakit yung hinlalaki ko. Tumatama dun sa tsinelas. Hindi na sanay magtsinelas eh. So, kalmado. Pag kalmado rin ang pack. Sa aming packwalk, ang mga common triggers ay ang mga aso, pusa at manok na dumadaan. At isa pa dito ay ang mga laging iniihian ng mga in-heat na aso.
Ho! Doon ka talaga madadala dahil kapag naamoy nila ito, mahirap pigilan dahil lahat sila ay gustong umamoy doon. Kapag nasira ang packwalk formation ay kailangan kang mag-adjust, kailangan kang bumalik sa gitna at kailangan mong ma-maintain ang balanse. Hindi ko sila pinapagalitan kasi hindi naman nila alam na dapat ganun ang formation. Ang ginagawa lang namin ay tumutuloy na kami. At kapag may nakitang triggers, kagaya nito na merong asong tahol ng tahol, Sakit sa paa! ang gagawin ko lang ay i-assess ang bawat ugali ng 8 mga aso ko. Kailangan ay makita ko dito kung sino ang mag-misbehave at kung sino ang na-trigger lang. At kapag nangyari yon at na-analyze ko na, ay tuloy na kami sa packwalk. Hahatakin ko lang ang leash. Aayusin ko isa-isa. Dapat hindi magdikit-dikit ang kanilang mga muka, lalo na yung mga dominante. Dahil pag nagkataon, ang bawat dikit ng muka ay mauuwi sa away. Iwas tetano. Tapang ah. Dadaan lang, boy. Sa mga asong tahol ng tahol kapag kami ay dadaan, ang ginagawa ko dito ay dinededma ko na lang. Binabata ko lang ang leash ng tuloy-tuloy hanggang sa makalagpas kami. May mga aso akong natitrigger pero sa tingin ko naman halimbawa itong si Kim ay hindi naman siya matutuloy sa pagiging frustrated kaya tuloy lang ako sa packwalk. Paminsan-minsan ay binibigyan ko ng tapik sa tagiliran kapag umaagaw na sa space ko ang aso ko. Okay, so maraming aspin dito. Then, dadaan kami. So, kailangan dyan, kalmado. Babantayan mo yung mga instigador. Kagaya nito, nilakan. Dadaan ka lang naman eh. Ah, di ba? Oh, di naman magmi-misbehave. Basta kalmado. Shh. Macho, natakot ka sa aso ko ah. Oh, okay yan, kaibigan yan. Marami din ang nagagalit tuwing ako ay nagbibiro sa mga nakakasalubong namin during packwalks. Ang mga tao kasi dito sa amin ay mga kakilala namin, mga kaibigan namin. Kaya sa mga followers at sa mga bago sa Supero ay hindi kayo kailangang magalit sa amin dahil kami dito ay isang community at ang mga aso ko ay hindi sila kinakagat o tinatahulan man lang. Okay, so halfway kami sa packwalk. Okay naman, pag may mga triggers as usual ng babatak. Lalo yung isang aso kanina na very frantic ang pagtahol niya. Medyo na-trigger sila kan at si Pyongyang, kaya ng batak. Masakit sa paa. Ayan o. Dugo. Joke lang. Hindi, wala naman dugo. Medyo makapal na yung talampakan ko, kaya hindi masakit. Pero one thing na notice ko, pag nakapaa ka na nag-walk, mas kalmado eh. Mas kalmado kasi kailangan ka maingat dun sa mga tinatapakan mo. So mas aware ka sa environment. Mas aware ka sa mga inapakan mo. Parang aso, di ba? Yung mga yan, napapansin niyo ba yung mga aso nyo? Kahit pupo, hindi nila matatapakan yan. Kahit 4 ang paa yan, iiwasan nila yung pupo. Halimbawa, may matutulis sa bagay, iiwasan nila yon. Parang ganoon din yung mindset ko ngayon. Kasi ayoko ma-puncture yung aking talampakan sa mga inaapakan ko. So, yung talagang grounding kasama ang aso mo is it makes you what? Humble, di ba? Sabi ko naman sa inyo yun, humbled. Pag nakasapatos ka, sige, ano yan? Larga yan, bargas yan. Saan ka pumunta? Okay, game tayo. Pero pag nakayapak ka, medyo calculated risk. Ganon dapat ang feeling mo pag kasama mo yung aso mo. Dapat calculated risk yung mga lakad mo. Kasi, sabi ko nga, wala naman silang sapatos. Yung po nila, may tendency na ma-puncture kapag hindi okay ang lalakaran nyo. Okay? Boom! O, si Alamid, o. Alamid. O, ito, off-leash yan, mga boss, ha? Off-leash, mga boss. O, ano yan, nakasunod lang sa akin yan. O, ikaw magawi. Iuwi mo.
Di ako na. Shh. Ganyan, oh. Shh. Hindi, yan. Kasi i-respect mo yung space ni Pyongyang. Diba? Ganun lang yun eh. Ito, alpha to eh. Shh. Up. Nantitrip eh. Oh. Shh. Ayan, gaya yan. Nantitrip to si Lakan. Shh. Shh. Hindi naman papatol yun. Okay, let's go. Pauwi na nga kami at so far so good ang aming packwalk. Walang away. Merong girian pero hindi naman natutuloy sa away. May mga triggers, may mga batakan, pero hindi naman ito nauuwi sa away. At sa aking karanasan ay laging mas kalmado ang packwalk pauwi ng Supero. Hindi naman ganun kainit ngayon. Makulimlim. Kaya masarap mag-packwalk. Oh, yan pa oh. Oh. Ba, lahat sila iinom. Dito, magkakatalo. Kabag. Siguro ang tanong ay, para kanino ba ang packwalk? Para ba ito sa mga aso o para ito sa amo? Ang sagot dyan ay pareho. Para ito sa amo at para ito sa aso. Para ito sa bonding ng aso at amo. Sa packwalk kasi, makikilala ng amo ang ugali ng bawat aso. At ang mga aso naman ay makikilala ang kanilang amo. Sa packwalk, makukuha ng amo ang tiwala ng kanyang mga aso. Halimbawa, kung may away, kaya ba ng amo na pigilan ang nangaaway? Dahil kapag nagawa ito ng amo, ay magtitiwala sa kanya ang kanyang mga aso. Dahil sa totoo lang, ang bawat aso ay ayaw naman ng away. Ang gusto nila ay balancing. Pack. Kagaya yan, sila kan. Oh, gusto mo matake, di ba? Kanggal yan ha, kanggal. Gagawin natin yan, tutuloy tayo. Pero dapat, kilala mo yung aso mo, dapat tong dalawa, si Pyongyang at sila kan, hindi dapat magbanggaan. Kasi pag nagbanggaan yan, head to head, sila mag-aaway. Okay? So, abante tayo. Go! Yan. Okay? So, mukhang friendly naman. Friendly meetup. Diba? Hindi lang pwede si Star-Lord, si Pyongyang, na umamoy dyan. So, dapat tayong tumabi. Na-overpower tayo. Yan, tabi sila, di ba? Hiwalayin natin. Come on. Let's go. Shh. Ayan, oh. Shh. Di ba? Muti ka na, ha? Kailangan hiwalayin dalawa na yan. Kaaway yan, eh. Straight! Hindi, lahat talaga ng face to face eh. Tabi ka muna. Huwag mong titingnan sa mata. Ha? Oh, wag kang iimik. Wag kang sisigaw. Hold up to. Tumagal ang packwalk namin ng more or less 1 hour. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.